Good morning everyone. Ayan, so pag-usapan natin ang mga galaw ng mga kalaban ni Vice President Sara Duterte. Pag-usapan din natin itong mga supporters ni Vice President Sara Duterte, kung sino nga ba sa kanila yung mayroong sense yung sinasabi, yung mayroong katuturan, yung posibleng mangyari, mga kaibigan. Yun po yung tututukan natin sa video na ito. Okay? Para nang sa gayon ay mabalanse natin. Kasi yung iba baka ingay lang, yung iba kwento lang para meron lang masabing ambag sa pagtatanggol kay Vice President Sara Duterte. Okay? So magkaiba po kasi yung mga tao na nagsasabi, suportado kami, no? Suportado namin, ayan, si Vice President Sara Duterte and so on so forth, ganyan. Pero kung titignan ninyo, yung kanilang mga sinasabi, walang katuturan. Ibig sabihin, imposible yung kanilang mga sinasabi. Okay, dapat kasi merong basihan. Okay, eto na. Unahin natin ang mga pahayag ni Miss Maharlika, no? So, yung boljakan, yung kanyang page sa Facebook. Okay. So, sabi niya, ang plano talaga laban kay BP Sara ay gurgurin. Yan po yung terminology na ginagamit ni Miss Maharlika. Gurgurin. Ibig sabihin, patayin. Okay, ito. Noong mga nakaraang mga buwan, kahit noong mga nakaraang taon, ay papalit-palit, pinapalitan yung security group, no, na bumabantay, umaalalay at talaga ng mga nakasunod saan mang lugar magpunta si BP Sara, nandoon po lagi yung kanyang security group na sumusuporta at siyempre nagbabantay sa ating Vice Presidente. So kitang-kita natin yan, napapanood natin yan, binabalita yan, na pinapalitan bigla-biglaan nang wala pong kaalam-alam. And recently, no, yung security group, no, ni BP Sara tinanggal. At wala man lang pasabi. Hindi po na-inform si BP Sara. Ini-announce po ito o nalaman na lamang po ito noong mapili bilang ombudsman itong si Remulla. Okay? So, tinanggal. So, ano po ang ibig sabihin nito kung titignan natin mabuti? Wala siyang security, walang mag-aalaga sa kanya, walang magpoprotekta sa kanya. So, kung saan siya magpunta, nandoon yung risk. 'Di ba? Nandoon yung risk that something will happen to the Vice President. So, para sa akin, makes sense. Bakit kinakailangan gawin ito ng mga kalaban niya, no? Sabihin natin kalaban niya, obviously yan. Kasi kung hindi po niya kalaban yan, at least they should inform the Vice President ahead of time. Diba? Ahead of time so that the Vice President is aware at mapaghandaan kung saan to pupunta ng bigla-biglaan. Baka, alam nyo na, kung saan ito magpunta biglang patayin o barilin, di ba? So, to protect the Vice President, if really they are protecting the Vice President, they should inform the office ahead of time. And kung meron mang tinanggal, dapat pansamantala merong ipapalit. Di ba? Mga ganun. So, but the point here is dapat aware at alam ng Vice Presidente kung papalitan yung kanyang security group o aalisin. Alright? So, ano sa tingin ninyo guys? Make sense? Yes, para sa akin, really makes sense. So, let's protect the Vice President in that case. Secondly, ito pong naging pahayag ni Senator Amy Marcos. Ayan, sino sa inyo ay naniniwala dito kay Senator Amy Marcos? Saan siya magpunta? Kung nandoon kung nasaan si BP Sara, sabi nga niya, nandoon din si Madam Amy Marcos. But in this case, naniniwala ba kayo? At naniniwala pa rin ba kayo kay Amy Marcos? O still, there is part in his heart na kapatid pa rin niya yung kaaway ni BP Sara o umaaway kay BP Sara. BP Sara is not, hindi po kaaway si Vice President Sara Duterte.
siya ay sumasagot lamang sa pang-aaway sa kanya. 'Di ba? Sumasagot lang siya sa pang-aaway sa kanya. So therefore, ang pangulo po yung umaaway sa kanya. Okay, so siyempre, when you said pangulo, it could be the wife of the president, si Liza Araneta Marcos. Pero siyempre dahil pangulo po yung asawa ni Liza, siyempre ang naka-front ay si president. But then again, still the first family po yung kumakalaban at umaaway sa kanya. Sabi po ni Amy Marcos, talagang puspusan ang gobyernong ito na talagang pabagsakin si VP Sara. No? Nung una, syempre, kailangan ni Boyeng Rimulya ng clearance from the ombudsman. Anong nangyari? Binigyan. No? So, ibinasura ng ombudsman yung kaso na i-file niya sa opisina. Agad-agad nag-file ng motion si Amy Marcos. And then recently, nung i-announce ni Marcos Jr. na si Remulla yung kanyang napili bilang susunod na ombudsman, sabi ni Amy Marcos, yun talaga yung plano, expected ko na yan. Which is, in-announce naman niya talaga prior to the announcement of the president. Sabi nga po ni Amy Marcos, bukas ay i-appoint na o i-announce na ang susunod na ombudsman, si Remulla. O, diba? Nagkatotoo naman, kinabukasan ay si Remulla na nga po yung naging ombudsman. Okay, at sabi niya ay talagang gusto talaga nilang ikulong itong si Vice President Sara Duterte. Okay. Ang tanong mga kaibigan, nung malaman po ni Remulla na siya yung napili ng Pangulo na susunod na magiging ombudsman, right there and then, sabi niya, hindi siya mag-aaksaya ng panahon, uunahin niya ang SALN, no? Uunahin niyang reviewin ang SALN, no? Statement of Assets and Liabilities and Net Worth ni Vice President Sara Duterte. Okay. So yung sinabi ni Senator Amy Marcos na nais nilang ipakulong itong si Vice President Sara Duterte, does really make sense? May sense ba? May sense ba yung sinasabi ni Senator Amy Marcos? Pwede bang ipakulong si Vice President Sara Duterte? Anong guess ninyo guys? So hindi po. Hindi po pwedeng ipakulong ng ombudsman si Vice President Sara Duterte. Bakit? Okay, so ito po. Nakalagay po dito sa Article 11, Accountability of Public Officers, Section 2 of the 1987 Constitution. The President, the Vice President, the members of the Supreme Court, the members of the constitutional commissions, and the ombudsman may be removed from office on impeachment for and conviction of culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust. Ano pong ibig sabihin nito? The Vice President is an impeachable officials. The Constitution explicitly lists the Vice President among those who can be removed through impeachment. Ibig sabihin mga kaibigan, hindi po maaring ipakulong si Vice President Sara Duterte o mapababa sa kanyang pwesto bilang Vice Presidente. Kahit na maging ombudsman po itong si Remulla, ay hindi po pwede sapagkat maaari lamang nilang mapababa sa pwesto si Vice President sa pamamagitan ng impeachment complaint. Okay, sa pamamagitan po ng isang impeachment trial, dito po ay maaaring mapababa sa kanyang pwesto ang Vice Presidente, which alam naman natin 2025 ibinasura na po ng Korte Suprema. No? Ibinasura na po ng Korte Suprema
yung impeachment complaint na i-file ng House of Representatives laban kay Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, ayon sa Korte Suprema, void ab initio. Ibig sabihin, void na from the start, ay hindi po tama yung impeachment na ginawa nila laban kay BP Sara. So walang impeachment na magaganap ngayong 2025. So ibig sabihin, hanggang February 5 pa po, no? Malaya si BP Sara. Hindi po siya magagambala, hindi siya makakasuhan, hindi siya maaalis sa kanyang pwesto until February 5. Pagdating ng February 6 onwards, anyone from the House of the Representatives, anyone from the private citizen, kagaya mo, kagaya ko, kagaya ng lahat na nanonood at nakikinig ngayong araw na ito, pwede pong magsampa ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte by February 6 of 2026. Pero, siguraduhin nyo lamang na mayroong basis yung inyong impeachment complaint. Kung wala, muli, ay ibabasura ito. Okay? So, this means mga kaibigan na ginagarantiya ng Constitution na ang pangalawang Pangulo, kasama na siyempre ang Pangulo, ay maaaring mapatanggal o mapaalis sa pwesto sa pamamagitan lamang ng impeachment. Okay? So, hindi po posible. Imposible po talaga yung sinasabi ni Amy Marcos. Pangatlo, yung sinasabi ni Remulla na yung sinasabi po ni Remulla na iimbestigahan ng SALN ng Vice Presidente, possible ba? Make sense ba? May katuturan ba? This all I can say. Yes, kasama po ito sa pwedeng gawin ng ombudsman, pero ang kanilang tungkulin, ang kanilang mandato pagdating sa bagay na ito ay limitado. Okay, limitado po. Sila ay mayroong kakayahan, karapatan po nila, may mandato silang imbestigahan ito. Pero to prosecute, desisyonan, ipakulong ang Vice Presidente, that is not allowed. And that is beyond their constitutional mandate. Kaya hindi po nila yan katungkulan. Mag-iimbestiga sila, yes. Para lang maging maingay, yes, they can do that. But they cannot prosecute the Vice President. They cannot put the Vice President in jail just because of, investigating her SALN. Diba? So kapag ginawa yun, another gastos na naman nang wala rin namang katuturan. Just like the investigation of the flood control projects, di ba? Just like the investigation of the flood control projects. So ito yung twist. Ito yung twist mga kaibigan. So pinirmahan po ni Boying Remulla yung suggestion, yung request ng Independent Commission for Infrastructure na lookout bulletin sa mga congressmen na involved sa flood control anomalies, sa mga contractors. So ibig sabihin hindi sila makakalabas ng bansa. Pinirmahan ni Remulla. Ang problema nito si Remulla na po yung ombudsman. Si Remulla na po yung ombudsman na in-appoint. So ito na, pinirmahan niya nung siya ito kasalukuyan, DOJ pa lamang siya, 'di ba? Pinirmahan niya. So syempre aakyat ito sa sa ombudsman, di ba? Pwede kasing sabihin ni Vince Dizon sa ombudsman, ito na yung approval ng Department of Justice regarding sa lookout bulletin, against those officials of the government and the contractors. So yun, ipapile niya yun sa ombudsman. Tapos si ombudsman din, siya rin yung pumirma doon. Tapos, ano kayang gagawin niya kapag nandun na sa opisina yung mga papeles? Remember, mga kaibigan, merong kasong isinampa si Vince Dizon sa mga contractors, sa mga DPWH officials sa Office of the Ombudsman na ibinasura po ni OIC, Ombudsman Dante Vargas.
Kaya nga po naging ombudsman itong si Remulla kasi nga itong si itong si Dante Vargas, saan ka nakakita? Binasura yung kasong ipinile sa kanya kay Remulla. Oh, 'di ba? Nag-file kasi ng kaso itong si Vice Mayor Duterte laban kay Jesus Crispin Remulla sa ombudsman. Nag-file din po si Vince Dizon sa ombudsman ng kaso laban sa mga DPWH officials and mga contractors. So nag-file po. Ngayon, ang ginawa ni Dante Vargas, no, yung OIC na ombudsman, binasura, no? Binasura po itong dalawang kaso na ito. Kasi na-file po ito September 7 to 13. Sabi po ni Ombudsman Dante Vargas, lahat ng mga kaso na ipinail noong September 7 to 13 ay iaandaket. Ibig sabihin, binasura niya. So, nawalan saysay itong kasong ito na ipinail. So, since nawalang saysay, kaya po nabigyan ng clearance itong si Remulla. Kasi wala siyang kaso eh. Oo, wala siyang kaso sa ombudsman. Kaya, nakahingi siya ng clearance. Ang nagbigay po ng clearance sa kanya, si Dante Vargas din. So, ang tanong dito mga kaibigan, dahil nga ang ombudsman na ngayon na nakatakdang mag-oath either today or tomorrow ay si Remulla na, ano pang magiging silbi ng mga kaso na isasampa ni Vince Dizon? Ano pang mangyayari doon? Pansin ninyo, magkakaroon ba yun ng katuturan o wala? Bakit? Kasi noong hindi pa po napipili yung ombudsman, di ba si Martin Romualdez, iniimbitahan na ng ICI, iniimbitahan na ng kung sino-sinong Poncio Pilato, inimbitahan na ng Senado, inimbitahan na ay pinipilit nilang imbitahan sa Senado, sa Kongreso, ganyan. Pero meron daw, interparliamentary immunity. Ayan. So, yun po yung dinadahilan nila. Ayaw talagang umattend ni Romualdez. Pero, nung ma-appoint na bilang ombudsman si Remulla, puta, nalilito ako Nung na-appoint na po bilang ombudsman si Remulla, pumayag na si Martin Romualdez na dumalo at makipagtulungan yung word niya makipagtulungan daw sa Independent Commission for Infrastructure. O bakit ngayon lang siya makikipagtulungan? Dahil alam niya na si Remulla na po ang ombudsman and safe na po siya. Okay? So, yan po yung aabangan natin, mga kaibigan. So, I hope na naintindihan po ninyo yung paliwanag ko. Kung meron po kayong tanong, feel free to ask me through the comment section. So, yun lang and mabuhay ang bansang Pilipinas.